Pasko, Noche Buena mismo. Ang gabi na dapat ay puno ng pag-ibig naging gabi ng matinding hiya at walang utang na loob. Nakita ko ang text ng sarili kong mga anak. Hayaan na natin siyang kumain mag-isa. Nag-iisa ako bilang ama at nagsumikap. Pero para sa kanila, isa lang akong background noise. Walang pakialam. Isang matanda na wala ng kwenta. Akala nila tapos na ang laro. Pero nagkamali sila. Hindi nila alam ang lihim na yaman na inaasahan nilang mamanahin. Iyon ang naging trump card ko. Sa gabing iyon, binuksan ko ang laptop. Babawiin ko ang aking dangal. Magbibigay ako ng aral sa kanila. Isang aral na hindi nila malilimutan. Kung nakaranas ka rin ng hiya sa sarili mong bahay, kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood ngayon? Gusto kong magsimulang batiin muna ang lahat. Naway maging maligaya at puno ng pagmamahala ng inyong Pasko. Ang kwento ko ay nangyari noong nakaraang Pasko, isang gabing nagpabago sa lahat ng akala kong alam ko tungkol sa pagiging isang pamilya. Pakinggan ninyo ang aking salaysay. Alas 7 ng gabi iyon, bisperas ng Pasko, sa aming tahimik na bahay sa isang subdivision sa Alabang. Ang amoy ng lutong ham na may pineapple glaze at puto bumbong mula sa labas ay pumupuno sa aking kusina. Nakahanda na ang hapagkainan para sa 9 na tao, kasama na ang 2 maliliit na silya na binili ko pa para kina Pablo at Eliza, ang aking mga apo. Nag-iisa ako, ngunit hindi ako nag-iisa. May malaking pagkakaiba po doon. Sa edad na 59, unti-unti kong binuo ang aking buhay matapos pumanaw ang aking asawa, si Elena, 6 na taon na ang nakalipas. Nagtuturo ako ng cooking classes tuwing Huwebes at may food blog akong sinubaybayan ng marami. Naglalaro rin ako ng chess kasama si Ernie tuwing Martes. Meron akong mga kaibigan, meron akong layunin sa buhay. Hindi ako isang desperado at nag-iisa na matanda na naghihintay lang sa bintana para sa mga anak na hindi naman dumarating. Ngunit, inasahan kong naiiba ang gabing ito. 2 linggo na ang nakalipas, inanyayahan ko ang lahat sa isang Noche Buena dinner. Ang aking 3 anak, si Rafael, 34, kasama ang kanyang asawang si Michelle at ang kanilang 2 anak, si Marco, 31, at ang bunso kong si Sofia, 27. Inaasahan ko na magsasama-sama kami bilang isang pamilya, tulad noong dati. Ang mga tugon nila sa aming family group chat ay maikli at malamig. Si Rafael ay nagsulat, "Tingnan natin, Dad." Si Marco ay nagpadala lang ng thumbs up emoji. Si Sofia, hindi niya man lang binuksan ang mensahe ko sa loob ng 3 araw. Pinili ko pa ring umasa. Kaya naman, 3 araw akong naghanda. Ang ham ay inasnan ko pa simula pa noong Lunes. Ginawa ko ang cranberry sauce ni Elena na may orange zest at mashed potatoes na gawa sa pinakamagandang patatas. Ang lahat ay kailangang maging perpekto tulad ng dati naming Pasko. Si Jose Marichan ay umaawit ng Christmas songs mula sa aking lumang radio. Mula sa bintana, nakita ko ang mga anak ng aming kapitbahay na abala sa paggawa ng Christmas decoration. Ang roasted turkey na binalik loob ko dahil sa request ni Elena dati ay nakasalang perpekto at ginto ang kulay sa platong pamana pa ng lola ni Elena. Yun lang ang ginagamit namin tuwing may espesyal na okasyon. Alas 7:30, pinunasan ko ang aking mga kamay sa aking apron at tiningnan ang aking telepono. Baka sakaling malilate lang sila. Alam mo na, sobrang traffic talaga sa Metro Manila kapag bisperas ng Pasko. Ngunit ang lumabas sa screen ay mga bagong mensahe sa Marshall family chat. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Si Sofia ang unang nagsulat. "Seryoso ba? Kailangan pa ba nating pumunta? Walang-wala ng kwenta si Lolo. Walang gustong makasama siya sa Pasko." Malamig na salita. Si Rafael ang sumunod. "Sabi ko kay Mitch, dun kami sa mga magulang niya. Papaslangin niya ako kung bigla kaming aalis. Sa susunod na lang." Idinagdag ni Marco, "Guilt trip lang tayo niyan. Hayaan na natin siyang kumain mag-isa." At kasama pa ang laughing emoji. Ang bunso kong anak, nagdagdag pa ng tumatawang emoji. Binasa ko ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Inaasahan ko na sana, mababago ang mga salita at hindi na magiging ganon kasakit. Nasa screen ang aking hinlalaki, handa nang mag-type. "Mali kayong chat, mga anak, nakikita ko ito." Pero hindi ko ginawa. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono.
Nakakagulat, hindi nanginginig ang aking mga kamay. Noong namatay si Elena, bumagsak ako sa hospital hallway. Halos hindi makahinga. Iba ang pakiramdam nito. Mas malamig, mas malinis, parang isang talim na dumaan sa iyong tadyang. Sobrang talas kaya hindi mo muna naramdaman. Tiningnan ko ang hapagkainan. Siyam na place settings, mga kandila na naghihintay na sindihan. Ang paborito naming China set. Ang dalawang maliliit na silya. Maingat na inilagay para maabot nina Pablo at Elisa ang mesa. Ang lahat ay inihanda para sa mga taong tumatawa lang sa ideya na hayaan akong kumain ng nag-iisa. Tumaas ang irony sa aking dibdib. Muntikan na akong bumigay. Muntikan na. Sa halip, naglakad ako patungo sa aking desk at binuksan ang aking laptop. Ang screen nito ay kulay asul sa nagdidilim na ilaw ng gabi. Kung iniisip ng aking mga anak na ito na ang katapusan, kung sa akala nila ay maaari nila akong itapon na parang yesterday's leftovers at walang kahihinatnan, wala silang ideya kung ano ang mangyayari. Kaya, nagbukas ako ng laptop at gumawa ng desisyon na magbabago sa lahat. May mga taong nababaliw kapag nadaya. Ako, nag-set up ng camera. Hindi mainit o maingay ang galit ko. Ito ay malamig, nakatuon. Habang nakaupo ako sa tahimik na kusina, napagtanto ko na ang kawalang galang na ito ay hindi bago. Ito ay nabuo sa loob ng maraming taon. Patuloy lang akong gumagawa ng mga dahilan para sa kanila. Si Rafael, ang panganay ko, nang hiram ng P3 milyon 3 taon na ang nakalipas para sa isang investment opportunity. Hindi kailanman nagbayad ng kahit isang kusing. Ngayon, tumatawag lang siya kapag kailangan niya ako na mag-alaga kina Pablo at Elisa. Hahayaan ko ang lahat. Pakakainin ko sila. Patutulugin. Sinisundo niya sila ng ilang oras na late. Nag-uusal ng salamat dad. At nawawala ng ilang buwan. Si Marco naman, kumuha ng P1 milyon 2 taon na ang nakalipas para sa isang real estate scheme. Nawala ang lahat ng pera. At sa isang banda, naging kasalanan ko pa yata. Dapat binalaan mo ako na delikado iyon, Dad. 31 anyos na siya. Kailan ako naging responsable para sa kanyang masamang desisyon? Tapos, nariyan si Sofia, 27, ang bunso ko. Maayos, parang perpekto. Ang kanyang buhay sa social media ay maingat na inayos hanggang sa huling detalye. Nalaman ko noong nakaraang taon na tinigil na niya ang pag-anyaya sa akin sa kanyang mga event. Kaswal na nagtanong ang kaibigan niya, "Ay, wala ka doon?" Hindi. Ang isang retired chef na naka-apron ay hindi bagay sa aesthetic ni Sofia. Hindi ako Instagram-worthy. Gumawa ako ng mga dahilan para sa kanilang lahat. Sila'y abala. Nagtatayo sila ng kanilang mga buhay. Hindi nila sinasadya. Ngunit ang text na yon, walang-wala ng kwenta si Lolo. At ang laughing emoji, iyon ay sinadya. Iyon ay kalupitan. Nag-scroll ako sa aking contacts hanggang sa makita ko si Junjun. Ang tech-savvy na anak ng aking kalaro sa chess na si Ernie. Tinulungan ko siya noong nakaraang taon nang mawalan siya ng trabaho. Pinatira ko siya sa aking guest room nang walang bayad. Sinagot niya sa pangalawang ring. "Mr. Ben, Junjun, kailangan ko ng tulong mo ngayong gabi." Huminto ako. "Ayos lang po ba kayo? Pwede ka bang pumunta dito? Kailangan ko ng taong nakakaintindi sa mga camera at live streaming. Isa pang paghinto." "Sige po, 20 minutes. Dumating siya ng 8:30, nag-aalala. Naka-apron pa rin ako, ang hapagkainan ay perpektong nakahanda sa likuran ko. "Mr. Ben, anong nangyayari po?" "Kailangan kong mag-set up ka ng camera. Kakain ako ng Noche Buena mag-isa at gusto kong makita ng mga tao." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ila-livestream niyo po?" "Eksakto. Hindi dumating ang mga anak mo." Parang ganyan. Hindi na siya nagtanong pa. Siguro may nakita siya sa mukha ko na nagsabi sa kanya na huwag na. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at isang maliit na ring light. Maingat niyang inayos ang lahat. Ang kuha ay nakapokus upang ipakita sa akin ang buong hapag, ang mga bakanteng silya, at ang dalawang maliliit na upuan para kina Pablo at Elisa. "Anong platform?" tanong niya. "Kung ano ang makakaabot sa pinakamaraming tao," tumango siya.
Social media po kung ganon. Ano ang pamagat? Naisip ko. Kain ng Noche Buena ng nag-iisa. Ang kwento ng isang ama. Sumikip ang panga ni Junjun. I-type niya iyon. Going live in 3, 2, 1. Lumabas ang pulang tuldok. Umupo ako sa head of the table, napapalibutan ng siyam na bakanting place settings. Ang turkey ay umaalpas ng usok, ang mga kandila ay kumikislap. Nagsimula akong magsalita, kalmado ang aking boses. Magandang gabi. Ako si ngayong gabi ay bisperas ng Pasko at inihanda ko ang pagkaing ito para sa aking pamilya, ang aking 3 anak, ang aking manugang na babae at ang aking 2 apo. Iginuhit ko ang aking kamay sa mga bakanting silya. Ngunit tulad ng inyong nakikita, ako ay kumakain ng nag-iisa. Hindi ako nagreklamo, hindi ako umiyak. Hiniwa ko ang turkey, naghain ako para sa sarili ko. At sinabi ko ang katotohanan. Tungkol sa mga taon ng sakripisyo, ang perang hindi kailanman na ibalik, ang mga apo na bihira kong makita, at ang mensaheng nabasa ko ngayong gabi. Tahimik na nanood si Junjun. Sa sulok ng kanyang screen, nagsimulang umakyat ang bilang ng mga viewer. Sa loob ng 30 minuto, 9,000 katao ang nanonood. Pagdating ng hating gabi, umabot sa 2 milyon. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo kung ano ang nangyari nang makita ng aking mga anak ang video. Hindi ko plinanong mag-viral. Plano ko lang kumain ng hapunan. Ang internet ang nagplano ng iba. Pasko ng umaga. Nagising ako sa isang tunog na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Ang aking telepono ay patuloy na nagbe-buzzing, parang isang galit na pulutong ng bubuyog. Inabot ko ito. Sinisikap na tingnan ang screen. Ang mga notification ay bumubuhos ng mas mabilis kaysa sa kaya kong basahin. Mga mensahe, emails, comments, libo-libo. Ang video noong nakaraang gabi, ang stream ni Junjun, ay mayroon ng 5 milyong views. 5 milyon. Naupo ako, gising na gising. Ang aking tahimik na Noche Buena dinner ay naging iba na, isang malaking ingay. Ang mga comments ay walang katapusang nag-scroll. Karamihan ay mabait, galit para sa akin. Sakit sa puso nito. Dapat mahiya ang mga anak na iyan. Tawagan ko na ngayon ang nanay ko. Ang iba ay nagtagpa ng mga news outlet at tumugon naman sila. Ang mga headline ay pumuno na sa aking feed. Matandang ama kumain mag-isa sa Pasko matapos kutyain ng mga anak. Lonely dinner ng chef nag-viral. Naalala ko ang sinabi ko noong live stream na iyon. Ang 3 kong anak ay dapat nandito ngayong gabi. Pinili nilang hindi pumunta. Pero nagpapasalamat ako sa pagkain na ito para sa aking buhay at para sa mga taong nagpapahalaga pa rin sa pamilya. Mga simpleng salita, mga tapat na salita. Tila, tinamaan ko ang isang ugat. Ngunit hindi nagtapos ang internet sa pakikiramay. Ito ay naging isang investigasyon. May nakakilala sa apelyido ko. Nakita ang LinkedIn ni Rafael. Mula doon ang real estate site ni Marco, ang social media ni Sofia. Ang mga screenshot ay kumalat na parang apoy. Ito ang mga anak na walang utang na loob. Isipin mo, ganyan ang pagtrato sa kanilang ama. Pagkatapos, nakita ko ang isang screenshot ng aming family group chat. Ang text noong bisperas ng Pasko. Walang-wala ng kwenta si Lolo. Ang laughing emoji. Hayun. Public na ngayon si Junjun. Siguro na-share niya. Accidentally, sigurado ako na iyan ang sasabihin niya. Ngunit nariyan iyon. Patunay na hindi ito gawa-gawa lang. Ito ay kalupitan na naidokumento. Tumunog ang aking telepono, si Ernie. Ben, nakita mo na ba? Nakita ko na. Magkita tayo sa Fletcher's Coffee mamayang 1 oras. Hindi ka dapat nag-iisa. 10:00, pumasok ako sa Fletcher's. Nandoon si Ernie, kasama sina Ate Leo at Aling Betty. Tumayo sila nang pumasok ako. Ben, niyakap ako ni Aling Betty ng mahigpit. Nakita na ng lahat. Umupo kami. Itinulak ni Ate Leo ang kape sa akin. Ginawa mo ang tama, sabi niya. Ang ipinakita mo sa mga tao ang nangyayari. Hindi ko plinano, inamin ko. Gusto ko lang na may sumaksi para makita nila na hindi ako baliw dahil nasaktan ako. 5 milyong tao ang sumaksi, sabi ni Ernie. At lahat sila ay nasa panig mo. Pero ang mga anak mo, napabuntong hininga si Aling Betty. Puro sabog na siguro ang mga telepono nila.
Galit na galit ang mga tao. Dapat ay nakaramdam ako ng pagkakasala. Hindi. Naramdaman ko ang isang malamig, tahimik na katarungan. Karapat dapat sila, sabi ni Atiner Leo. Tinawanan kanila ng hayag. Ngayon, sumasagot ang publiko. Nag-usap kami ng isang oras. Nang tumayo na kami para umalis, tumunog muli ang aking telepono. Unknown number. Muntikan ko nang hindi sagutin. Hello. Mr. Ramos, this is Attorney Carding Diaz, abogado dito sa Alabang. Ako po ang inirerekomenda ni Attorney Leo. Hindi ako nagdemanda ng kahit sino, sabi ko. Hindi iyan ang dahilan kung bakit ako tumatawag, kalmado niyang sagot. Sinusubaybayan ko ang iyong kwento. Kailangan nating pag-usapan ang iyong estate plan, ang pagprotekta sa iyong mga ari-arian. Ang pagprotekta sa kanila mula saan? Mula sa mga taong maaaring biglang gustong makipagkasundo, mga taong nagngangalang Rafael, Marco at Sofia Ramos. Isang malamig na pag-unawa ang tumimo sa akin. Naiintindihan ko. Maari tayong magkita ngayon o sa araw pagkatapos ng Pasko, sabi niya. Mas maaga, mas mabuti. Tatawagan na lang kita, sabi ko. Kailangan kong mag-isip. Siyempre po, ang aking numero ay nasa iyong screen. Ibaba ko ang telepono at pinanood ang mga pamilya na nagmamadali, mga bata na hawak ang kamay ng kanilang mga magulang. Lahat ng gusto ko ngayong umaga. Pagkatapos, tumunog muli ang aking telepono. At muli. At muli. Si Rafael, Marco, Sofia. Sunod-sunod, ang kanilang mga pangalan ay kumikislap na parang akusasyon. Sa wakas, nakita na ng aking mga anak ang video. Sa wakas, naalala na ng aking mga anak na nag-e-exist ako. Ngunit hindi pag-ibig ang nagtulak sa kanila na tumawag. Pasko ng hapon, 1:00. Si Rafael ang unang tumawag. Hinayaan ko itong mag-ring ng 3 beses bago sinagot. Hello, Dad. Tense ang boses niya. Kailangan mong alisin ang video na yun ngayon din. Live stream yun, Rafael. Hindi ko na mababawi ang nakita na ng 5 milyong tao. 5 milyon? Naglabas siya ng parang sinakal na tunog. Nare-realize mo ba kung ano ang ginawa mo? Sinusugod ako ng mga tao online. Galit na galit ang mga magulang ni Michelle. Tumawag ang boss ko kaninang umaga, Pasko. Sinabi niya na hindi raw pwedeng magkaroon ng bangko ng empleyado na may kinalaman sa pampublikong iskandalo. Kumain lang ako, kalmado kong sabi. Mag-isa sa bisperas ng Pasko. Pinalabas mo kaming masasamang tao. Ako ba? O kayo mismo? Katahimikan. Pagkatapos, hindi iyan patas, Dad. Naghihiganti ka. Vindictive sana ako kung ako mismo ang nag-post ng mga mensahe nyo. Hindi ko ginawa. Iba ang gumawa. Si Junjun, bulyaw niya. Iyong batang pinatira mo, siya ang nag-leak ng chat natin. Siguro, sabi ko. Wala akong alam. Ako'y abala sa pagkain ng hapunan na niluto ko para sa 9 na tao. Ibaba ni Rafael ang telepono. 2:00, tumawag si Marco. Ano bang problema mo? Walang bati, galit lang. Alam mo ba kung ilang kliyente ang nawala sa akin ngayon? 4. Akala ng lahat, ako ay isang walang pusong anak na nang abandona sa kanyang ama sa Pasko. Iniwan mo ako sa Pasko. Hindi iyan. Huminga siya ng malalim. Sinisisra mo ang negosyo ko, Dad. Dahil lang sa, isang maliit na sama ng loob? Dahil hindi kami nakarating sa hapunan? Hindi nakarating? O ayaw makarating? Mahalaga pa ba iyon? Naitawid mo na ang punto mo. Ngayon, ayusin mo. Mag-post ka ng kahit ano. Sabihin mo na hindi pagkakaintindihan lang, na may iba kaming plano. Kaya ko, dahan-dahan kong sabi. Pero magiging kasinungalingan iyon. At tapos na akong magsinungaling para sa iyo, Marco. Hindi ka kapanipaniwala, bulyaw niya. Talagang hindi ka panipaniwala. Siguro, pero hindi bababat, tapat ako. Ibaba niya ang telepono na may pagmumura. 3:00, si Sofia. Daddy. Maliit, nanginginig ang boses niya. Yung ginagamit niya kapag may gusto siya. Sofia, pasensya na sa text, sa lahat. Biruan lang yon. Alam mo namang hindi ko sinasadya, di ba? Mahal kita. Sofia, hindi mo ako tinatawag na daddy. Simula pa nung 12 anyos ka. Huwag mo nang simulan ngayon dahil natatakot ka. Natatakot ako, Daddy.
Pinapadalhan ako ng mga tao ng masasakit na mensahe. Nawalan ako ng 2 brand deal ngayon. Puno ng galit ang Instagram ko. Please, kailangan mong ayusin ito. Hindi ba pagkakaintindihan lang din ba yon nang hindi mo ako inanyayahan sa gallery opening mo? Nang sinabi mo sa kaibigan mo na hindi ako aesthetic para sa buhay mo? Matinis siyang huminga. Paano mo? Meron akong mga tenga, Sofia. At tila, hindi ako kasing invisible tulad ng akala mo. Dad, please. Ang katotohanan ay lumabas na. Kung ano ang mangyayari ngayon, nasa sa inyo na. Ibaba ko ang telepono. Tahimik muli ang kusina, may bahid pa rin ng amoy ng turkey. Ang aking telepono ay tahimik. Wala nang desperadong tawag. Hindi sila nagsisisi. Natatakot lang. Natatakot sa paghusga. Natatakot na mawala ang inaakala nilang sa kanila. Ngunit may nakalimutan sila. Buhay pa ako, may kakayahan pa. At kontrolado ko pa rin ang sarili ko. 7:00, tinawagan ko si Attorney Carding Diaz. Sinagot niya agad. Benito, inaasahan kong makakarinig ako mula sa iyo. Carding, pag-usapan na natin ang estate plan na iyan. Handa na akong gumawa ng mga pagbabago. Ihahanda ko ang mga papeles. Maaari kang pumunta sa December 27? Pupunta ako. Nang ibaba ko ang telepono, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi galit, hindi sakit, layunin. At bago pa man, nakagawa na ako ng 3 desisyon na magbabago sa buhay ng aking mga anak, magpakailanman. Sabi nila, ang paghihiganti ay isang pagkain na masarap kapag malamig. Ang akin ay inihain kasama ng mga legal na dokumento. Disyembre 27, 2 araw pagkatapos ng Pasko. Ang law office ni Atty. Carding Diaz ay nasa ika-15 na palapag ng isang glass tower sa Makati. Chrome, leather at mga bintanang umaabot sa sahig, tanaw ang skyline ng Maynila. Dumating ako ng 10:00 ng umaga, dala ang isang folder ng mga dokumento, ang aking will, mga titulo ng ari-arian, bank statements. Binati niya ako ng isang matibay na pakikipagkamay at nakakagulat na paggalang. Benito, pinag-iisipan ko ang iyong sitwasyon at ginagawa mo ang tamang pagpili. Ang pagprotekta sa iyong mga ari-arian ay hindi paghihiganti, kundi katalinuhan. Umupo kami. Ipinaliwanag niya kung ano ang maaari kong gawin at hindi gawin ayon sa batas. Ngunit desidido na ang aking isip. Gusto kong gumawa ng 3 pagbabago, sabi ko. Kumuha si Carding ng isang legal pad. Sige. Una, ang aking will. Sina Rafael, Marco at Sofia ay makakakuha lamang ng legal minimum. Ang natitira ay mapupunta sa charity. Anong charity? Ang Foundation for Estranged Parents. Sinulat niya iyon, tumango. Kahanga-hanga. Pangalawa, trust funds para sa aking mga apo, sina Pablo at Eliza. 10 million bawat isa. Manage independently hanggang sa maging 25 sila. Hindi pwedeng galawin ng kanilang mga magulang. Matalino, pinoprotektahan ang mga bata mula sa paghuhusga ng kanilang mga magulang. Sila ay inosente. Hindi ko sila parurusahan dahil sa kung sino ang nagpalaki sa kanila. Tumingin si Carding. Iyan ay bukas palad, sa kabila ng lahat. 8 taong gulang at 5 taong gulang sila. Hindi nila pinili ito. Baka balang araw, maalala nila na binigyan sila ng lolo nila ng isang bagay na tunay. Security. Pangatlo, ibinebenta ko ang aking bahay. Masyadong malaki para sa akin. Masyadong maraming alaala na ayaw ko nang balikan. Huminto siya. Nare-realize mo ba na nangangahulugan ito na halos wala nang mamamana ang iyong mga anak? Ang kita mula sa bahay ay mapupunta sa charity. Inalis na nila ang kanilang sarili sa mana noong tinawanan nila ako na kumain ng nag-iisa sa Pasko. Tumango siya ng dahan-dahan. Ihahanda ko ang lahat ngayong araw. Kailangan natin ng mga saksi at notarisasyon. Maaari kang pumirma sa ika-29. Dito ako. Tumunog ang aking telepono. Unknown number. Muntik ko nang hindi sagutin, ngunit suminyas si Carding na sagutin ko. Baka importante. Hello? Mr. Ramos, this is Direct Carla Santos, producer ng Savoring Life, isang cooking at lifestyle network. Nakita ko ang video mo. 20 milyong tao na pala.
Gusto naming pag-usapan ang isang serye. Isang serye? Opo. Pagluluto at pagkukwento. Pamilya, totoong pag-uusap. Nakipag-ugnay ang mga tao sa iyong katapatan. Sa tingin namin maaari kang makatulong sa iba na dumadaan sa parehong mga bagay. Nakangiti si Carding. Kailangan kong pag-isipan iyan, sabi ko. Siyempre, pero Benito, mahalaga ang iyong kwento. Nang ibaba ang telepono, tumawa si Carding. Isang TV show. Tila, mababaliw ang iyong mga anak. Mabuti, sabi ko at sinadya ko iyon. 2 araw pagkatapos, Disyembre 29. Bumalik ako upang pirmahan ang aking bagong will, ang mga trust documents, at ang pahintulot na ibenta ang aking bahay. Ang aking pirma ay matatag, ang aking konsensya ay malinis. Noong hapon ding iyon, tinawagan ko si Direk Carla Santos at sinabing oo. Sa loob ng 1 linggo, pumirma ako ng 2 kontrata. Isa kay Carding na nagpoprotekta sa aking mga ari-arian at sa hinaharap ng aking mga apo, at isa kay Carla na nagbigay sa akin ng layunin na hindi ko inasahan. Ang aking mga anak ay malapit ng malaman na ang pagkawala ng kanilang mana ay ang pinakamaliit na problema nila. Hindi kailangan ng karma ang tulong ko, ngunit ang panonood dito ay nakakabigla at nakakatuwa. Unang bahagi ng Enero, ang mga kahihinatnan ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang unang tagapagbalita ay ang aking kapitbahay, si Tita Beth, kasama ang kanyang karaniwang kape at perpektong timing. Benito, sabi niya noong Enero 3, umupo sa silya ng aking kusina na parang sa kanya. Narinig mo ba na pinaalis na si Rafael sa bangko? Huminto ako habang nagbubuhos ng kape. Pinaalis? Sinibak? Pagwawasto niya, kumikinang ang mga mata. Ang kaibigan kong si Linda ay nagtatrabaho sa HR. Sabi niya, hindi na pwedeng panatilihin ng boss niya si Rafael pagkatapos ng iskandalo na iyon. Nagbanta ang mga kliyente na kukunin ang kanilang mga accounts kung mananatili siya. Galit na galit ang board. Tumango ako, tahimik. Hindi pa tapos si Tita Beth. Galit na galit din ang pamilya ni Michelle. Tinawag ng nanay niya si Rafael na kahihiyan sa pangalan ng kanilang pamilya. Isipin mo. Kaya kong isipin. Hindi ko lang sinabi. Pagkatapos ng 2 araw, Enero 5, nakita ko si Ate Leo sa grocery store. Naglo-load siya ng mga orange nang makita niya ako. Ben, gusto kitang tawagan. Binaba niya ang kanyang boses. Ang pamangkin ko ay nasa real estate. Sabi niya, bumabagsak daw ang negosyo ni Marco. Ayaw ng mga kliyente na bumili ng bahay mula sa lalaking nang abandona sa kanyang ama. Salita niya iyan, hindi akin. Nawala si Marco ng 3 malaking deal sa 1 linggo at tumatawag na ang mga debt collector. Lumabas na nabuhay lang siya sa credit. Ang mga kotse, ang mga damit, lahat ay financed, lahat ay overdue. Kumuha ako ng suha. Sinuri iyon. Nakakalungkot. Sinuri ako ni Ate Leo. Hindi ka mukhang nagulat. Hindi. Si Marco ay laging gumagastos ng pera na wala siya. Hindi ko lang na-realize kung gaano kalalim ang butas. Enero 7, nag-text si Ernie, lunch sa ating karaniwang diner. Habang kumakain ng burgers at fries, inihatid niya ang susunod na balita. May nakita akong online tungkol kay Sofia. Sabi niya, nawala na ang lahat ng brand partnerships niya. Tila, ayaw ng mga kumpanya ng influencers na kumukutya sa kanilang mga ama sa Pasko. Binitiwan na rin siya ng manager niya at nag-alinlangan siya. Nawala na rin ang apartment niya, hindi na makabayad ng upa, nakikitulog lang daw. Ibaba ko ang aking burger, nawala ang appetite ko. Ayos ka lang? Tanong ni Ernie. Hindi ko alam, tapat kong sabi. Ang isang bahagi ko ay alam na mangyayari ito. Ang isang bahagi ko ay umasa na sana hindi. Bumalik si Tita Beth noong Enero 10, dala ang huling kabanata. Ang asawa ni Rafael ay humihingi ng diborsyo. Inanunsyo niya bago pa ako mag-alok ng kape. Tila, nagtatago siya ng pera sa loob ng maraming taon, separate accounts. Ngayon lang nalaman ni Rafael, wala na siyang trabaho at malapit nang mawala ng custody sa mga bata. Walang awa ang lawyer ni Michelle. Naupo ako ng mabigat sa mesa.
Sa wakas, naramdaman ni Tita Beth ang aking katahimikan. Benito, hindi ka mukhang masaya sa lahat ng ito. Hindi ako masaya, tahimik kong sabi. Hindi nga ako nasisiyahan. Tanggap ko lang. Tatanggapin ano? Na hindi ako ang nagdulot nito, Tita Beth. Ang kanilang mga pagpili ang nagdulot. Tumigil lang ako sa pagprotekta sa kanila mula sa mga kahihinatnan. Umalis siya hindi nagtagal. Noong gabing iyon, mag-isa sa aking apartment. Pinanood ko ang ulan sa Maynila na gumuguhit sa salamin. Bumabagsak ang mundo ng aking mga anak. Alam kong maaaring mangyari iyon. Naghanda pa ako para dito. Ngunit hindi ako naghanda para sa kung ano ang mararamdaman ko, hindi kagalakan, hindi paghihiganti. Isang bagay na mas tahimik, isang halo ng kalungkutan at ginhawa. Ang aking telepono ay nagbuzz, isang missed call, si Direk Carla Santos. Habang nagkakagulo ang mundo ng aking mga anak, ang akin ay nagsisimula palang mamukadkad. Sa edad na 59, akala ko ay patapos na ang buhay ko. Lumabas na nagsisimula pa lang pala. Huling bahagi ng Enero, ang mga studio lights ay mas maliwanag kaysa sa inaasahan ko. Ngunit ang pagtayo sa harap ng kamera ay parang pag-uwi. Ready na po kami, Benito, tawag ni Direk Carla mula sa likod ng monitor. Inayos ko ang aking apron, tiningnan ang mga sangkap. Mantika, bawang, sariwang herbs, isang buong manok. Tumango ako. Tara na. Ang unang episode ng Savoring Life with Benito Ramos ay pinamagatang The Christmas Dinner That Changed Everything. Ikinuwento ko ang aking istorya habang inihahanda ang manok, nagsasalita tungkol sa sakripisyo at mga boundaries, at kung ano ang mangyayari kapag ang pag-ibig ay naging isang panig lang. Ginawa ko ang lemon herb roasted chicken ng aking ina, ang parehong resipe na itinuro ko sa aking mga anak noong maliliit pa sila. Ang pagkain ay hindi lang sustento, sabi ko sa kamera. Ito ay alaala, ito ay pag-ibig, at minsan, ito ang huling pag-uusap na magkakaroon ka sa isang tao. Umusbong ang episode noong Pebrero 1. 8 milyong tao ang nanood. Tumawag sa akin si Carla sa hating gabi, walang hininga. Ben, tuwang-tuwa ang network. Hindi tumitigil ang mga telepono. Tinatawag ka ng mga tao na bayani. Hindi ako bayani, sabi ko. Ako'y isang ama lang na sa wakas, pinili ang kanyang sarili. Iyan mismo ang dahilan kung bakit mahal ka nila. Naging madali ang pakikipagtulungan kay Carla. 55 taong gulang siya, divorced na 3 taon, walang sariling mga anak. Naiintindihan niya ang pagkawala. Pinili niya ang kanyang sarili pagkatapos. Nagtatrabaho kami ng gabi, nag-e-edit ng mga episode, nagtetest ng mga recipe. Tumatawa siya sa aking mga biro. Pinahahalagahan ko ang kanyang pagiging direkta. Walang pagkukunwari sa pagitan namin. Pebrero, naibenta ang bahay. Ang parehong bahay kung saan pinalaki ko, sina Rafael, Marco, at Sofia. Hindi ako umiyak nang pirmahan ko ang mga papeles. Naramdaman ko ang pagiging mas magaan. Bumili ako ng 2-bedroom apartment sa may Quezon City. Mas maliit, moderno, na may malalaking bintana. Akin ito. Walang multo, walang obligasyon, possibility lang. Noong Pebrero 20, nagdaos ako ng housewarming party. Nagdala ng alak si Ernie. Nagdala ng sikat niyang potato salad si Ate Yarn Leo. Si Aling Betty ay nagdala ng mga bulaklak. Nagtoast si Ernie. Itinataas ang kanyang baso sa aking maliit na living room. Kumain kami, tumawa, nagkwento. Sa isang punto, hinila ako ni Atay Leo. Ben, hindi pa kita nakikitang ganyan kasigla simula nang namatay si Elena. Hustisya ito, malaya ka. Tiningnan ko ang paligid ng aking bagong apartment, ang aking mga kaibigan. Oo, sabi ko. Sa tingin ko, malaya nga ako. Umalis sila ng mga 10:00. Naglinis ako, nagbuhos ng whiskey para sa sarili ko, at umupo sa tabi ng bintana. Tumunog ang aking telepono. Ang caller ID ay nabasa. Rafael, home? Nag-alinlangan ako. Pagkatapos, sinagot ko. Hello, Lolo. Isang maliit, hindi sigurado na boses. Si Pablo. Sumikip ang lalamunan ko. Oo, ako ito. Isang paghinto. Namimiss po kita. Pwede po ba akong bumisita minsan? Sabi po ni Ella.
Okay lang daw kung payagan niyo. Pumikit ako, huminga ng malalim. Siyempre, buddy, malumanay kong sabi. Kahit kailan mo gusto. Talaga po? Talaga. Okay, sasabihin ko kay Daddy na dalhin kami agad. Mahal kita, Lolo. Mahal din kita, Pablo. Ibaba niya ang telepono. Naupo ako doon, nakatingin sa blank screen. Hindi ang aking mga anak, hindi pa, baka hindi kailanman. Ngunit ang kanilang mga anak, ang mga inosente, pagkatapos ng 2 linggo, 3 sulat ang dumating sa aking pinto. Sulat kamay, hindi inaasahan. Isa mula kay Rafael, isa kay Marco, isa kay Sofia. Sa wakas, nakipag-ugnay muli ang aking mga anak. Ngunit mas nagulat ako sa isinulat nila. Unang bahagi ng Marso, uminom ako ng tsaa, umupo sa tabi ng bintana ng aking bagong apartment, kinuha ang unang sobre. Ang sulat ni Rafael. Dad, nawalan ako ng trabaho. Iniwan ako ni Michelle at kinuha ang kalahati ng lahat. Nakatira ako sa isang maliit na apartment kasama sina Pablo at Eliza. Ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ako ay nagiging ama. Gumagawa ng almusal, nagbabasa ng bedtime stories. Nakita ko na kung paano kita trinato. Parang ATM. Parang isang obligasyon. Karapat-dapat ka sa mas mabuti. Nagpapatherapy ako ngayon. Hindi para bawiin ka, kundi dahil kailangan kong maging mas mabuti para sa aking mga anak. Nagtatanong sila tungkol sa iyo araw-araw. Sinasabi ko sa kanila na si Lolo ay abala sa pamumuhay ng kanyang sariling buhay. Dahil dapat lang. Patawad, Dad. Hindi dahil may gusto ako, kundi dahil karapat-dapat kang marinig ito taon na ang nakalipas. Rafael. Inilagay ko ang sulat, huminga ako, binuksan ang pangalawa. Ang sulat ni Marco. Nabuhay ako sa isang kasinungalingan. Ang magagarang kotse, ang mamahaling hapunan, ang damit, lahat utang, nawala ang lahat sa akin. At sa totoo lang, iyon ang pinakamagandang nangyari sa akin. Nagtrabaho ako bilang isang line cook sa isang maliit na restaurant. Nakakababa, pero tapat na trabaho. Itinuro mo sa akin ang halaga niyan noong bata ako. Nakalimutan ko. Patawad sa pagkuha ng pera mo at pagsisi sa iyo nang nawala ko iyon. Sisiguraduhin kong babayaran ko ang bawat kusing kahit tumagal pa ako ng 20 taon. Marco. Tiningnan ko ang sulat kamay ni Marco. Magulo, parang isinulat niya iyon sa isang upuan at ipinadala bago pa siya magbago ng isip. Ang pangatlong sobre ay mas magaan. Binuksan ko iyon huli, ang sulat ni Sofia. Ginugol ko ang buong buhay ko sa paghahanap ng pagpapatunay mula sa mga estranghero sa internet. Nahiya ako sa iyo dahil hindi ka Instagram-worthy. Gaano katindi iyon? Binura ko na ang lahat ng aking social media. Nagtatrabaho ako sa isang bookstore ngayon sa May Cubao. Natututo akong pahalagahan ang mga totoong bagay, totoong libro, totoong pag-uusap, totoong tao. Gusto kong matutong pahalagahan ang sarili ko at baka, kung papayagan mo, matutong pahalagahan ka muli, hindi dahil nag-viral ka, kundi dahil ikaw ang tatay ko. Patawad dahil kinailangan kong mawala ang lahat bago ko makita iyon. Sofia, maingat kong tinupi ang mga sulat, inilagay ang mga iyon sa isang maayos na tumpok. Naramdaman ko ang ginhawa. Sa wakas, naintindihan nila. Naramdaman ko ang kalungkutan. Kinailangan ng ganitong karaming sakit. Ngunit naramdaman ko rin ang isang bagay na marupok at hindi inaasahan. Pag-asa. Hindi ako agad tumugon. Ang ilang sugat ay nangangailangan ng oras. Ang ilang aral ay nangangailangan ng espasyo. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan, sa isang maaraw na hapon sa Mayo, kinuha ko ang aking telepono at tumawag. 6 na buwan matapos ang Noche Buena dinner na iyon, nakatayo ako sa ibang mesa. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Hunyo, Community Center sa Quezon City. 25 estudyante ang nakaupo sa paligid ng kusina, pinapanood akong maghanda. Si Direk Carla ay nakatayo sa tabi ko, umiikot ang kamera para sa aming show. Ito na ang buhay ko ngayon. Ang pagkain ay hindi lang sustento, sabi ko sa kanila. Ito ay pag-ibig, ito ay koneksyon, ito ay pagkukwento. Ipinakita ko sa kanila kung paano timplahan ng may layunin.
Nakita ni Carla ang lahat sa kamera, tumitingin sa akin nang may tingin ng pagmamalaki na hinaluan ng isang bagay na mas mainit. Ang mga estudyante ay gusto kami. Hindi lang ang pagluluto kundi pati ang chemistry. Hindi na namin itinatago. Pagkatapos ng class, umupo kami sa tahimik na kusina, umiinom ng kape. Nagdesisyon ka na ba? Malumanay na tanong ni Carla. Ang ibig niyang sabihin ay ang mga sulat. Oo, sabi ko. Tinawagan ko si Rafael noong nakaraang linggo. Makikipagkita ako kina Pablo at Eliza sa susunod na Sabado. Ang mga bata muna. Kinapit niya ang aking kamay. Kumusta ang pakiramdam mo? Handa. At handa ako. Hunyo 15, isang parke malapit sa Green Lake. Nakita ako ni Pablo at Eliza mula sa kabilang dako at tumakbo. Lolo! Niyakap nila ako ng mahigpit. Si Pablo, 9 na ngayon, halos umabot na sa dibdib ko. Si Eliza, 6, ngumingiti. Iba na si Daddy ngayon, sabi ni Pablo proud. Gumagawa siya ng pancakes tuwing linggo. Nagbabasa ng stories. Pumunta pa nga sa soccer game ko. Tinuturuan niya kaming magluto, dagdag ni Eliza. Katulad mo, sumikip ang lalamunan ko. Iyan ay kahanga-hanga. Naging seryoso ang mukha ni Eliza. Galit pa rin po ba kayo kay Daddy? Lumuhod ako, nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi, sweetheart. Hindi ako galit. Pero iba na ang mga bagay ngayon. At okay lang iyon. Iba pa ano? Sa mabuting paraan, sabi ko. Natututo kaming mahalin ang isa't isa ng mas mabuti. Tumango siya, nasisiyahan. Hinila ako ni Pablo patungo sa playground. Naglaro kami ng ilang oras, swings, slides, stories. Nang dumating si Rafael upang sunduin sila, tumango kami mula sa malayo. Ibinulong niya, salamat. Tumango ako pabalik. Pumayag akong makita muli ang aking mga anak ngunit sa aking mga tuntunin, mga neutral places. Minsan sa isang buwan siguro. Welcome ka sa buhay ko, sinabi ko kay Rafael noong gabing iyon. Ngunit hindi ka na ang sentro nito. Mayroon akong mga kaibigan, si Carla, ang aking trabaho, ang sarili ko. Bahagi ka ng buhay ko, hindi ang lahat. Huminto siya. Naiintindihan ko, Dad. Iyan ay patas. Iyan ay patas. Nagtanong ang mga tao kung pinatawad ko ang aking mga anak. Oo, ngunit ang pagpapatawad ay hindi nagbubura sa nakaraan. Hindi nito ginagawang pareho ang mga bagay. Sinira nila ang isang bagay na mahalaga at kahit na naayos, nakikita mo pa rin ang mga lamat. Ang mga lamat ay nagpapaalala sa iyo na maging banayad, pahalagahan ang marupok at huwag na huwag nang baliwalain muli ang pag-ibig. Hindi ko pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ang live stream, ang will, ang mga boundaries. Ginawa nilang lumaki ang aking mga anak at pinalaya nila ako upang tuluyan ng mabuhay. Kung ikaw ay isang magulang na nakararamdam ng pagiging invisible, pakinggan mo ako. Ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng kanilang pagkilala. Ang pagpili sa sarili ay hindi makasarili. Ito ay survival. Hindi ito pagsuko, ito ay paglago. At hindi kailanman huli ang lahat upang simulan ang pamumuhay para sa iyo. Ang kwento ng lolo na ito ay hindi lang sa akin. Ito ay isang aral na ipinagdarasal kong umabot sa bawat magulang na nagbigay ng lahat at nakatanggap ng kawalang interes bilang kapalit. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang magmahal ng walang kondisyon. Ngunit binigyan din niya tayo ng karunungan na protektahan ang ating sariling mga puso. Nakalimutan ko ang pangalawang bahagi na iyon sa loob ng mahabang panahon. Ang aral na natutunan ko, mahalin mo ang iyong mga anak ng matindi, ngunit huwag mong kailanman mawawala ang iyong sarili sa proseso. Turuan mo silang gumalang, hindi sa pagdemanda nito, kundi sa paggalang sa iyong sarili muna. Hindi tayo hinihilingan ng Diyos na maging doormats para sa ating mga pamilya. Hinihiling niya na parangalan natin ang ating sarili bilang kanyang nilikha. Nang sa wakas ay naintindihan ko iyan, nagbago ang lahat. Kung nabubuhay ka sa isang bersyon ng aking kwento ngayon, pakinggan mo ito. Ang iyong halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano kakailangan ng iyong mga anak. Ito ay likas. Alam ng Diyos ang iyong halaga bago pa sila ipanganak. At ang halaga na iyon ay hindi nababawasan
Kapag nakalimutan nilang tumawag, nakalimutang bumisita, o nakalimutang magpasalamat, itinuro sa akin ng totoong kwento na ito na ang boundaries ay hindi mga pader, kundi mga tulay patungo sa mas malusog na relasyon. Ipinakita sa akin ng totoong kwento na ito na ang pagpapatawad ay hindi nangangailangan ng pagkakasundo sa kanilang mga tuntunin. Ang wholeness ay mas mahalaga kaysa sa togetherness. Huwag kang maging katulad ko, invisible sa sarili mong buhay, naghihintay ng pahintulot na maging mahalaga. Ang mga kwentong ito ng lolo na dinadala natin ay nararapat sa mas mabuting katapusan. Isulat mo ang sa iyo bago pa huli ang lahat. Salamat sa pakikinig sa Grandpa Stories na ito. Hanggang sa susunod, alagaan mo muna ang iyong sarili upang tunay mong maalagaan ang iba. Tandaan po ninyo ito, ang forgiveness o pagpapatawad ay hindi nangangahulugang reconciliation sa gusto nila. Hindi nito binubura ang lamat, nakikita pa rin ang lamat. Ang lamat na iyon ang nagpapaalala sa akin na dapat, una sa lahat pinili ko ang sarili ko. Hindi ako nagsisisi, dahil sa livestream na yon, sa will na yon, doon ako tuluyang napalaya. Kung isa ka ring magulang na nakararamdam ng ganito, piliin mo ang sarili mo. Hindi iyan selfishness, mga kasangbahay, survival iyan. Ikaw ang may value. Huwag mo na hintayin pang magpasko ka ulit na nag-iisa. Huwag na huwag kang magiging invisible sa sarili mong buhay.